More na doctor po, sir. Sir, meron po pong katanungan sa inyo po, ano po? Ano po ang partisipasyon ng Quezon City Photographer Guild sa ginanap na seminar workshop dito sa Payanas? Well, naging partisipasyon ng Photographers Guild dito sa workshop na ito. Kami yung nagsilbing resource person. Kami yung nag-discuss sa mga topics, no? Halimbawa sa community photojournalism, documentation, at saka kung paano mag-handle ng ating mga litrato, yung ating digital file management. At the same time, social media management. So yun, tatlo yun, nag-discuss natin. So yun yung participation natin pagka-lecture. Ano po ang mahalaga nito sa mga residente o interesado lumahok ngayong araw po? Kasi yung di ba yung pambugad na presentasyon ko kanina ay tungkol sa Payatas. Yung aking 25 years na photography journey, no? Kasi na-cover ko siya, document ko siya. Ibig sabihin, yung nangyaring trahedya, nakunan ko hanggang sa kasalukuyan. So yung transformasyon ng Payatas ay nice document natin. Ganun yun. At ginagawa niyo rin po ba ito sa ibang barangay sa Quezon City? Actually, nagawa na namin sa ibang barangay. Siguro may nauna na rito sa barangay Kulian. Nagawa na kami yan sa barangay Pag-asa. No? So, itong sa barangay Payatas, sa minabuti namin taon sa pagunita sa 25 anibersaryo ng Payatas tragedy. So, ngayon ay 25 taon na yung pagunita dito sa Payatas. Para sa inyo po sir, sa mga interesadong sumali, paano po ang proseso ng pagsali bilang mentor or trainee po? Ang aming organisasyon actually ay isang organisasyon ng mga photographers na nakabase sa Lungsod Quezon. Ano? So, ibig sabihin, ang mga photographers na galing sa mga ito pang opisina o departamento ng Lungsod Quezon, local government. So, sa ngayon, balak na namin siya lumabas sa city hall na mismo. Kundi lalabas kami, bababa namin, pupunta kami sa mga barangay. No? So, yun nga, isang halimbawa, itong nangyari sa Payatas. Nakita nyo naman ang ating ginawa sa barangay. Marami rin naman silang very exciting. Kumbaga, masaya naman sila sa nangyari itong workshop. Sir, ito po ba may bayad na ipapasali sa workshop? Actually, inano pa namin, pinag-uusapan namin kung magkano yung membership fee. No? Pero sa siyempre, pag nag-member ka, kailangan meron siyang kapalit. No? Kumbaga, meron siyang magiging pakinabang yung membro sa sali. So, yun nga, tinatakdapan namin bayad. Pero nakakasiguro sila, pag sumali sila, marami sila matutulungan. Ano po yung mga kailangan na dahil sir sa inyo pong workshop? Gaya ng camera, video, etc. Ano po mga pwedeng dahil kailangan dahil sa workshop? Hindi, bali yun napapansin nyo sa ginawa natin worship kanina, bibihira yung may dala ng ganito pala yung camera, di ba? So, halos lahat, cellphone na ang dala, no? So, it doesn't matter kung ano yung dala natin gadget, gears. Ang mahalaga, yung sinasabi natin, ma-document natin yung ginagawa natin sa ating kanilad, no? Yun ang mahalaga. Kasi, hindi naman siya kailangan na sophisticado yung camera mo para mag-dokumento ka ng mga nangyayari sa komunidad. Wala naman sa edad, wala naman sa basta't naroon yung nice na matuto. At yun yung passion, no? Tapos andun yung parang
commitment na at yung ma-motivate sila para ma-document sa kanilang komunidad. No? Ilang stats po ang available para sa mga trainee at mentors? Actually, wala pang ganun kaming pero usually, pag mga ganitong workshop, pinakamarami para ma-handle natin na maigi. No? Tapos yun nga, yung mga mentorship natin, yung mga mentors, inimbita natin yung mga mentors para sila yung tumangan ng bawat grupo. Nangyari kanina, in case na magkakaroon tayo ng mga photo outside. So ito rin po para malaman po ng iba. May certificate participation ang pagkatapos po ba ng workshop? Yun nangyari kanina. Nagabutan tayo ng certificate, di ba? So, malaking bagay yun. Diba? Lalo sa, gagamitin mo for credentials. So, dagdag yun, credential para sa iyo kung mag-apply ka kunwari sa mga ibang sa social media, something or mga trabaho na magagamit. Anong uri ng mentorship ang ibibigay? Hands-on po ba or lecture type? Dalawa. Lecture and hands-on. Pwede po ba sumali kahit hindi taga-PUSO? Well, siguro priority namin yung taga-PUSO. O siguro, pag nabuha namin, medyo organisado na yung aming organisasyon, lalagpasan tayo doon sa ating Luzon. Ano topics po kaya ang sakla ng community photojournalism workshop? Ano po kaya topics po ang saklang ng community photojournalism workshop? Yung topics, di ba nakita din natin yung technical na aspect sa photography. Kasi, yung sinasabi natin, yung technical na aspect ay napakadali na yung aralin. No? Pagpunta ka sa, search ka na sa YouTube, Google, di ba? Yung Google lalabas na yung technical na aspect. Pero yung paano natin makukumbinse, yung mga motivate, no? yung mga member, yung mga photographers, na pag-document nila yung kanilang community, wala saan yun, yung pag-aaralan. Kumbaga nasaan nakatanim, no? sa sarili mo no? Sa sarili mo katawan. Sige, yung passion mo, di ba? Tapos nandun sa puso mo yun eh. So, yung ganun Sir, may follow-up projects po ba pagkatapos ng workshop, like exhibit, publication, kung ano po? Actually, yung pinaplano namin magkaroon ng parang photo festival sa Luzon, Quezon. Sabihin, pangalawa ay sa darating na Barangay Day sa September. Kasi yung September Barangay Day, so plano namin sana mag-organize ng photo contest sa lahat ng barangay sa Luzon, Quezon. Kasi Barangay Day, parang yun yung mga time na pag-award sa mga barangay na natatangi, no? Yung mga events na nagawang maganda, tapos pinakarangalan. Sa gusto namin dito, isama yung photo contest. Bawat barangay, kung magandang litrato meron sila, pwede na isali sa contest. Then after na contest, napili natin mga mananalo, pwede natin photo. Ay, isasabit natin sa yun. Payatas Payatas Pride. Oo, mga gano'n. Kasi mananalo ito, di ba? Mga gano'n dito. Ito naman po para po sa organize of 4 members. Paano makakatulong ang larawan sa pagbibigay parangal sa mga biktima ng Payatas tragedy? Well, ano kasi, itong mga litrato ko, hindi lang natin gusto ipakita, i-showcase. Kundi, siguro unang-una, mas gusto natin dito, yung, kumbaga, mabigyan ng pakilala, tribute, yung mga mamamayan ng Payatas. Dahil sa kanilang binigay kanila, dahil sa kanilang pagkakaisa, pagtutulungan, kanilang pag-asa. So, kumbaga, parang doon nang galing para makaahon, makabangon sila sa Payatas tragedy. Ano
bigyan pakilala din. Pag-honor ng mga Quezon City leaders. Yung mga leaders na posisyon, NGOs, CSO, at ano po, sa sino pa ba? Parang kumbaga parang na-transform nila. Nakatulong sila para sa pagka-transform ng Payatas sa isang sustainable community. So, yun. Yung mga ganun. May plano po ba ang guild na gawing regular ang ganitong klase ng community-based workshop? Actually, gusto namin talagang i-regularize siya. Kaya gagawin namin, kausapin namin yung mga barangay na lahat ay magkaroon ng ganitong workshop. So, mas maganda kasi yun ang kailangan natin yung community po. Turuan natin yung community na magkwento, magbalita ng kanilang sitwasyon sa community. Parang ito yung panahon lahat ng storyteller niya, lahat photographer niya. Tapos, yun, kailangan na lang yung natin i-train dun sa punto na yung pag-professional ito. At pangalawa, yung ethical standard na sinasabi natin. Yun nga, ayaw natin dito yung mga fake news, misinformation, mga ganun. So, yun yung natin, yung ating nayunin. So paano po pinili ang Barangay Payatas bilang beneficiary ng mentorship program? Hindi nga kasi parang July 10 is July 10 ngayon, nung parang araw, 25th anniversary na pagkilita sa Bumuo. So, ang magandang target nga namin dito yung Payatas. Ampog na ampog So, yun nga, pinakita lang natin through sa ating yung pagbabago, yung transformation nga sa na galing sa smoldering garbage dump site, na-transform natin sa isang mas magandang punta. Yun yung isang, kaya ganun yung nagkataon talaga natin sa timing talaga. Para sa mga bata, mga ma-recognize at maalala nila yung mga pangyayari ganito at ngayon nga ay malaking pagbabago kaya mula noon kesa sa Sir, last year lang po, saan po magiging pag-ugnayan para sa mga interesadong magagawa ng seminar workshop? Siguro meron kaming Facebook page, FB. Pwede doon, siguro meron din kami all card para pwede nyo i-announce kasi nyo pwede contact person. Okay po, thank you po. Okay na? So ba ano yung gagamit sa ating? Kung sa mga, bahala na kayo mag-edit. Tayo magpapicture lang po. Sige, bahala na kayo.